Mariing pinabulaanan ng showbiz talk show host at columnist na si Christy Fermin ang paratang na siya ang nagsabing sina Dapitan City Mayor Bullet Haloshos at former Quezon City Congressman Bong Suntay ang mga benefactor ng aktor na si Dominic Roque. Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Haloshos. Wala po akong sinabing siya ay benefactor ni Dominic Roque. Maging kay Ginoong Bong Suntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor, diin ni Fermin sa live broadcast ng Christy Ferminit, ang kanyang radio program sa 92.3 FM na napapanood din sa Facebook page ng 1PH, ngayong Miyerkules ng hapon, ika-21 ng Pebrero taong 2024. Ayon kay Fermin, ibang vloggers ang nagkabit ng salitang benefactor, kina Haloshos, Suntay, at iba pang mga politiko. Saad niya, ibang vloggers po ang nagkabit ng salitang yan sa kanilang dalawa at sa iba pang mga politiko na nadawit ang pangalan dito. Hindi po sa akin yan nagmula. Pwede po ninyong balikan ang lahat ng episodes ng Showbiz Now na at nitong mismong Christy Ferminit. Ako po ang nagsasabi na ni minsan, hindi ko po binitiwan ang pangalang Mayor Bullet Haloshos. Minsan ko lang binanggit si Ginoong Bong Suntay pero paglilinaw pa. Diin pa ni Fermin, nasaan po ang mali siya? Nasaan po ang paninirang puri sa ganyang kalagayan? Wala po akong nakikita. Labis daw ang pagtataka ni Fermin dahil siya ang pinuntirya ng opisyal na pahayag na inilabas ng mga abogado ni Dominic, ang Fernandez and Singson Law Offices, noong Martes ika-20 ng Pebrero taong 2024. Dito ay tinawag ng kampo ng aktor na malicious and defamatory, ang mga binitawan umanong pahayag ni Fermin na nag-uugnay sa politikong nagmamay-ari ng condo unit na tinitirhan ni Dominic. Dagdag pa ng kampo ni Dominic, the messaging of the innuendos were clear and unambiguous. Sa kanyang radio program ngayong hapon, sinabi ni Fermin na ipinagtataka niya kung bakit siya ang pinupuntirya ng mga abogado ni Dominic gayong hindi lang naman siya ang tumalakay sa isyu ng breakup ng aktor sa fiancé nitong si Bea Alonzo. Saad ni Fermin, ako rin po, kakang-taka dahil ito pong isyu ng paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque, na nauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal, ay tinalakay ng halos lahat ng mga media people, hindi lamang po sa pahayagan, ang buong social media. Kami po, dito sa Christy Ferminit at sa SNN, lahat po kami ay tumalakay dito, samalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentruhan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Paglilinaw pa niya, noong unang sultada po ng pagputok ng kwento nina Dominic Roque at Bea Alonzo ay lahat naman po talaga ay nagtaka. Nagulantang po ang buong lokal ng industriya. Ang unang-una ko pong sultada ay tinutukan ko po yung kasabihan nila na, kaya siguro hindi natuloy ito dahil walang pera si Dominic Roque kasi mas mayaman sa kanya si Bea Alonzo. Yung po ang nagtulak sa akin para tanungin si Dominic Roque, ano ang kanyang trabaho? Sino ang kanyang boss? At kung totoong wala siyang pera, bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki po ng halaga kung uupahan? Yun po yun. Puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng kung anuman. At napatunayan ko po na yung ang condo unit na yun ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Wala rin pong banggit ng pangalan. Puro katanungan po yun. Ipinakita ni Fermin sa radio program nito ang video clips ng mga nakaraang kabanata ng kanyang YouTube show na magpapatunay umanong hindi siya nagbanggit ng anumang pangalan ng politiko. Ang netizens at vloggers daw ang tumukoy kina Haloshos at Suntay. Sabi ni Fermin, nang lumaon po, marami na ang dumampot dyan sa kwento. Iba-iba na pong isyo ang lumabas. Mula po doon sa pinakatinanim kong isyo, may mga vloggers po na hindi nagpapakita ng mukha kundi boses lamang na kinakrop po ang ating mga sinasabi dito sa Christy Ferminit at sa Showbiz Now na. Hanggang sa isang araw, dahil ang dami-dami na po talagang politikong nauugnay dito sa isyong ito, dahil pahulaan po, kahit sino po ang magtanong sa akin, saksi po kayo mga sifmers, saksi po kayo mga netizen, saksi po si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada, at ang marami pa pong kaibigan na pinagkakatiwalaan ko, na pinagdamutan ko po ng pangalan ng politiko. Puro halakhak at pasintabi lang po ang aking sinasabi. Ayon pa kay Fermin, kung sino man dapat magsalita at sagutin ang isyong pagkakaugnay ni Dominic sa politiko ay walang iba kundi ang aktor din mismo. Aniya,
Ang sinabi ko, Dominic Roque, alam mo na hindi ko lang inimbento ang kwentong ito. Alam mong may politikong may-ari ng condominium unit na iyong tinitirhan. Ikaw dapat ang magsabi, hindi ako. Ikaw ang dapat magliwanag, magbigay ng linaw kung sino ang politikong may-ari ng condo unit. Hindi sa akin kailangang manggaling.